patriotism. What's great about this subject is that mas madali siya intindihin, di ba? Kasi, yan, di ba? About nationalism and patriotism siya. Ano? So, ang malaking portion ng subject na to is, yan, the, the development of Philippine nationalism, patriotism, and the meaning of being Filipino. So, we will focus on the Philippine symbolism. Yan. Carry out the provisions of Republic Act A491 or the Flag and Heraldic Code of the Philippines and evaluate the significance of the 1987 Constitution. Yan. So, wag kayong magme-memorize ng ingredients ng adobo or how to cook sisig. Ano? So, or steps ng tinikling pagdating sa nationalism and patriotism. Okay? Kasi wala yun sa TOS. No? So, okay mag-alala, wala naman ako nilagay na question sa NatPat na pertaining to the ingredients of sinigang, ano, yung kailan pinanganak si Jose Rizal, mga dates na historical accounts. So, wala naman, ano. So, hindi ko naman ilagay doon kung ilan yung asawa ni Lapu-Lapu or kung ano man. So, doon lang tayo mag-i-stick sa Philippine symbolism, sa flag and heraldic code, as well as the provisions of the Constitution. Okay? So, question. Police officer decides not to report a minor mistake committed by his colleague because he wants to maintain good relationship, okay, within the unit. Ano daw yung in order to avoid conflict? Okay. Merong sumasagot ng B, merong sumasagot ng C. So hindi yan delikadesa. Ha? So, kasi nga, inavoid nga, hindi nga siya nag-report eh. Yeah? Pag sinabi nating delikadesa, this is the principle of self-sacrifice for the greater good. Diba? So, that is delikadesa. So, halimbawa, in-appoint ka as head, for example, or to hold a position or office. Pero sa tingin mo, meron pang mas qualified at mas capable kaysa sa'yo. Meron mas better, kumbaga. Pero sa'yo binigay, di ba? Dahil, for example, inaanak ka nung nag-promote, for example, sa'yo. So, or halimbawa, pamangkin ka ni Mayor. So, ikaw yung in-appoint niyang COP. Pero sa tingin mo, meron pang mas capable sa'yo, meron pang mas skilled at knowledgeable sa'yo, mas maganda yung kanyang leadership. So, as sign of delicadeza, you will step down. Di ba? Papaubaya mo yun. Ano? So, that is what we mean by delicadeza. That is the sacrifice of our own interest for the interest of the greater good. Okay? Or for the interest of the many. No? So, hindi rin siya hiya. Kasi yung hiya is shame. Ha? So, dito, hindi niya na-report. So, ano daw yan? Sa pakikisama, utang na loob. Okay. So, yan ay pakikisama. Kasi nga, maintaining good relationship. Ano? So, hindi yan utang na loob. Kasi pag sinabi natin utang na loob, that is debt of soul, kung tawagin. Or debt of gratitude, kung tawagin. Diba? Pagka utang na loob, ibig sabihin, merong ginawa sa'yo, diba, na favor, ngayon, you will reciprocate. So, yun yung keyword nyo lagi sa utang na loob. Reciprocate. So, in order to reciprocate or to give back, so you will do a favor or something in favor din sa kanya. So, that's utang na loob. So, dito, wala namang sinabing merong ginawang maganda or ginawang favor yung colleague niya sa kanya. Di ba? So, hindi lang niya ni-report kasi gusto niyang or ayaw lang niya ng gulo. To maintain harmonious relationship. So, that is pakikisama. Okay? Police officer goes out his way to help retired officer who once mentored him and supported his career. So, he feels morally obliged to return the favor. Ayan. So, dyan na pumapasok ngayon si utang na loob. Bakit? Kasi meron ng returning eh. Di ba? Kasi merong utang. So, merong babayad, merong ibabalik. Di ba?
Oh, kaya yung mga utang ibinabayaran yan, ibinabalik yan, ha. Oh. Kaya baka mamaya, oh, sabihin mo sa kaibigan mo, pare, naniniwala ka ba na lahat ng bagay sa mundong to ay hiram lang at may katapusan? Oo, pre, sabing gano'n. Oh, sige nga, pahiramin mo muna ako, balik ko sa katapusan. Ha? Ha? Binalik mo, katapusan ng mundo. Ano? So, wag naman. Ha? So, yan. No? So, basta pagka sinabing utang na loob, merong reciprocate. Di ba? Merong return. No? Next. During the national security briefing, a military official suggests that the armed forces should influence government policy because of its role in protecting the state. So, which constitutional principle contradicts this proposal? Okay, so others answers letter A. How about the others? Yung iba ay letter B, sabi dito. Sabi during the briefing, so sabi ng isang military official, dapat yung armed forces, merong influence pagdating sa government policy. Total, pinoprotektahan namin yung estado, dapat meron din kaming say pagdating sa pag paglalatag ng polisiya ng ng bansa. Bilang that may say ang militar. So, anong constitutional provision daw ang kinokontradict nun? So, very good. The answer here is, sorry. Yan. So, the answer here is alpha. So, the civilian authority is supreme over the military. So, according to Article 2, Section 3, according to Article 2, Section 3, it states that civilian authority is at all times supreme over the military. Okay? Laging subordinate ng civilian authority or civilian leadership ang military. So kaya nga naman sa gobyerno, di ba? They are considered as civilian leadership. So under lang nila yung military. Okay? So gano'n, That is Article 2, Section 3. Next question. A bill proposes banning all private schools in favor of purely public education system. Which constitutional principle would likely be violated? Yan. Merong batas, sabi, ipagbabawal na lahat ng mga private school. Lahat public na lang. Aray mo, wala nang trabaho si Sir Jess. Bawal na daw yung private. Anong constitution provision ang bina-violate nun? Okay, very good. So that is alpha. So according to the constitution, that when it comes to provision ng education ng Filipino children or ng mga Filipino, the public and private school should be complementary when it comes to their role. Ibig sabihin, hindi pwedeng iba ang role ni private at ni public. At hindi pwedeng public lang, hindi pwedeng private lang. They should be complementary. Kaya nga, di ba, when it comes to the curriculum, pareho lang ng curriculum ang private at ang public. Lalo na sa basic education at secondary education. Kaya nga pagka lumipat ka ng private, halimbawa, for example, grade 1, private school ka. Grade 2, private school ka. Grade 3, magpa-public school ka. Di ba? Tinatanggap ka pa rin ng grade 3. Ike-credit pa rin nila yung grade 1 at grade 2 mo sa private school. Bakit? Because in our law, they are complementary. Di ba? They complement one another. Hindi pwedeng isa lang. Magkasama lagi yan. Okay? Next. A law mandates that all mass media companies in the Philippines must be owned entirely by foreign corporations based on the Constitution. How should this law be evaluated? Sabi doon sa batas, yung mga mass media company, yung like GMA, yung ABS, so they should be owned or they must be owned entirely by foreign corporation.
Oh, okay, very good. So, it will be unconstitutional. Why? Because, ayan, mass media ownership is reserved for Filipinos. Diba? So, para sa Pilipino, yung mga mass media ownership, yung mga mass media company, dapat pagmamay-ari yan ng Pilipino. That is according to Section 11 ng ating 1987 Constitution. Ano? That the ownership and management ng mass media company ay limited sa mga citizens lang ng Philippines. Ano? Hindi pwedeng magmay-ari yung mga foreigner ng mass media company sa Pilipinas. Diba? So, ngayon, sinong nag-check? Or magre-regulate at magpo-prohibit ng monopoly ng mass media? So, for the purpose of public interest, that would be the Congress. Diba? Kaya nga ang Kongreso, sila yung nagbibigay ng franchise, di ba? Sa mga mass media company. Sila yung nag-a-allow, di ba, ng mga mass media company, sila yung nagbibigay ng pahintulot sa mga mass media company to operate. Okay, that is the Congress. O, kaya nga, di ba, nung ipinasara yung ABS, dinaan sa Kongreso di ba? Yung pagka mag-a-apply ng dinadaan niya sa Congress. So, yung Congress ang nagko-control niyan. Okay? Pinaprevent din ng Congress na magkaroon ng monopoly. Anong ibig sabihin ng monopoly? Yung iisa lang yung may-ari. Diba? Kaya nga merong sa isang bansa, katulad sa atin, di ba? Hindi pwedeng isa lang ang mass media company. Hindi pwedeng ABS lang. Diba? Hindi pwedeng GMA lang. Diba? Kasi lalo na before, kung sino ang may control sa mass media, siya ang may control sa masa. Diba? Siya may control sa mga tao. Kasi dati, di pa naman uso yung social media. Di ba? Dati ang mass media, TV, radyo, dyaryo. Di ba? Kapag ang isang tao ay may control sa mass media, kung ano yung ipalabas sa TV, ano yung mababasa sa dyaryo, ano yung yung maririnig mo sa radyo, yun yung pinaniniwalaan ng mga tao nun. Di ba? No, kasi wala pa ng social media nun Unlike ngayon, di ba? Kahit na merong TV, may social media, so merong ibang So, kaya hindi pwede yung monopoly before. Okay? So, another question. The government allocates the largest portion of the national budget to education. How should this action be evaluated? Inilagay ng government yung pinakamalaking budget sa edukasyon. Ano daw yon? Constitutional, unconstitutional? Okay, very good. That is constitutional. That is in accordance with Article 14, Section 5. Diba? According to Article 14, Section 5, that the state shall assign the highest budgetary priority to the education. Sabi ng Constitution yan, na ang Estado o ang gobyerno dapat maglaan ng malaki or pinakamalaking pondo sa edukasyon. Prioritize the education. Which is, ewan ko ano nangyayari ngayon, di ba? Mas malaki pa ang pondo ng infrastructures, di ba? Compared sa education, so on, so on. Okay? Pero in Constitution, yun dapat ang priority ng Estado according to Constitution. Next. A private school in Manila wants to display the Philippine flag outside their campus at 9 p.m. Ibig sabihin, gabi na. Di ba? What must they ensure to comply with RA 8491? Do we allow the display of the flag during nighttime? Okay. Yes, we allow the display of a flag, of our national flag during nighttime, provided pagka yan ay nighttime, it should be properly illuminated. Ayan. So, yan yung ng batas, 'di ba? Kaya nga kung mapapansin niyo sa mga flagpole such as yung sa Luneta, 'di ba? Sa mga international airports, natin, makikita natin na yung flagpole nila ay merong ilaw, 'di ba? Iniilawan yung flag.
Okay? Para even during nighttime, visible yung flag. No? So that is the provision of the law. No? You can display the flag provided that it should be properly illuminated. No? Next question. During a national tragedy, a city mayor orders the national flag to be flown at half-mast. How long, okay, should it be displayed in front of the city hall if the mayor passes away? No. Si mayor namatay. Ayan. Okay? So, yung mga local government officials natin, like the governor, mayor, vice mayor, ano? So, in section 27, paragraph F ng Heraldic Code, so inaalaw ang half mast to for their sa death nila within 3 days. Okay? For 3 days upon their death. Okay? So, sa mga local executives natin. Okay? Next. Filipino Food Company in US wants to use the Philippine flag on product packaging. Is this allowed? Yes or no? Filipino company yun food company halimbawa, kangkong chips, ganon. Filipino Food Company. O yan, nagbenta ka ng malunggay pandesal sa 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 Amerika. Ang pandesal doon, yung may kanta pa. Malunggay pandesal. Pwede mo bang ilagay yung Philippine flag sa packaging? So, of course, the answer is no. So, sorry. So, no, So, the Philippine flag cannot be used for commercial design. So, hindi yan pwedeng gamitin according to Section 34, paragraph C. Hindi pwedeng gamitin ang national flag as trademark or as commercial label. Okay? For the purpose of preservation ng dignity ng national flag natin. Okay? Another. The national anthem is about to be played in an international competition hosted in the Philippines. How should the attendees behave? Okay, very good. They should sing with fervor and face the flag. So the right palm to the left chest, of the heart. So that is how we right hand or right palm over the chest. Okay? So according to section 43 of the code, so it requires all attendees to stand, face the flag, salute, and sing fervently. Okay? So pagka kumanta, dapat daw merong sigla. Diba? Hindi pwede yung kantang parang namamatay. Okay? So, let's talk about or discuss the general provisions of the Heraldic Code. Yan. So, simple lang naman to, madali lang siya. Okay? So, in the general provision, section 1, so the flag of the Philippines shall be red, white, and blue, with the sun and 3 stars as consecrated and honored by the people and recognized by the law. So, kailangan alam niyo anong ibig sabihin ng blue. Diba? Peace, justice. Okay? Yung red naman is valor. Okay? Yung white is equality, humility. Okay? And yung sun and the 3 stars. So, it represents yung 3 stars, it represents the major islands, which is the Luzon, Visayas, Mindanao. And you should know ilan yung rays ng sun. Tinanong yun ng previous board examination. Diyos ko, rays na lang ng sun. Ilan daw ang rays ng sun? Okay, may mga hindi pa nakakuha ng tamang sagot. Okay, so yung 8 radiant rays ng sun, okay, or lesser rays ng sun,
So, yan ay representing the 8 provinces. Ano? So, the first 8 provinces who revolted against the Spanish government. Okay? So, yun siya, no? So, the Congress may by law adopt a new name for the country. Ayan. So, imagine, di ba? The Congress may change the name of the country. Di ba? O, halimbawa, palitan yung pangalan ng bansa, di ba? In honor of President Bongbong Marcos. O, pinalitan ng Congress. Di ba? Palitan natin, gawin natin Bongbong Land. Sabi ng mga kongresista, ano? So, sa Congress and Senate, palitan yung na-approve. Pangalan na ng Pilipinas, Bongbong Land na. Pwede yun. Ano? So, they have the power. As well as the national anthem. Diba? So, palitan yung national anthem natin. Palitan gawing gawing ibang kanta. Diba? Gawing hawak mo ang beat. Okay? Or national seal. Okay? So, yan ay within the power of the Congress. Kaya, gawing national anthem, yung palagi kong naririnig sa kada magbabiyahe ako sa daan, puro digi-digi-dong eh. Dong digi-digi-dong, yung naririnig ko lagi. Baka yun yung gawing national anthem. Bahala yung Congress, pwede lang gawin yun. Ano? Yan. Okay? So, next is Section 4. The armed forces of the Philippines shall be composed of the citizen armed force which shall undergo military training and serve as may be provided by law. We shall keep a regular force necessary for the security of the state. So the state shall establish and maintain one police force. So ito, familiar tayo dito. Diba? Which shall be national in scope and civilian in character. Diba? So that is the reason why we have the Philippine National Police. So which is national in scope and civilian in character. Okay? So, next is the official national symbols. Yeah. So, the official national symbols na meron tayo, okay? So, of course, is the Philippine flag. So, alam naman natin yan. That is the national symbol, also known as the basic tool of nationalism, the flag. The national anthem is the Lupang Hinirang. Lupang Hinirang po, hindi bayang magiliw, parang awa nyo na. So, Lupang Hinirang, hindi po bayang magiliw, hindi rin bumtarat-tarat. So, Lupang Hinirang. Okay, so this is composed by Julian Felipe or previously known as Marcha Nacional Filipina. Okay, so it's a march beat. Kaya nga mabilis yung original beat ng Lupang Hinirang. Okay? National flower, so which is the sampagita or the Arabian jasmine. So ngayon meron ng national orchid, di ba? The waling-waling. So sa batas na siya. So that is historic, di ba? Kasi yun yung unang batas na naisabatas after the drama in the Senate. Yung halos tumigil yung mundo ng mga tao, di ba? Dahil sa kaguluhan nila, tapos unang batas, waling-waling. Lupit. Sa lahat ng problema ng bansa, di ba? Taas ng gas, di ba? May namamaril sa eskwelahan, may ang daming mga krimen. Unahin natin, waling-waling. That is the national orchid. Okay? So, bali lumabas sa board exam yan by next year, no? Mali, may sinama ko sa exam pala yan, ha? Okay. Next, national tree. So, the national tree is the Nara tree. Ayan. So, this is also known as the rosewood. So, itong mga to, they are called as official symbol because
there are laws, so merong mga batas na nagdi-declare sa kanila or nag-declare sa kanila as or proclaim sa kanila as the national symbol. Example yan, the national bird. Ayan, so merong batas, di ba, na nag-declare sa Philippine eagle as the national bird. Okay, so the monkey-eating eagle. Okay. Next, the national gem, which is the Philippine pearl. So that is our national gem. Huwag nyo natatandaan kung anong proclamation number, sino ang presidente nag-declare. So basta alam nyo lang na national gem ay Philippine pearl. Okay? O, wala akong tinanong doon na proclamation number, Republic Act, ganito, ganyan. Sinong presidenteng nag-approve na ang national orchid ay waling-waling. Wala akong tinanong na gano'n. Ayan. National sport. So that is arnis or eskrima or kali in other variations. Diba? So that is arnis, our national sport. Okay? National costume. So we have Barong Tagalog para sa male and Barot Saya for female. Okay? So those are our national costume. Okay? So sir, saan si Jose Rizal? Saan si Mangga? Saan si Bangus? So yung mga yan, those are what we call unofficial symbols. So, kung tatanungin nyo, saan si Jose Rizal? Ayun, nakalibig na sa Luneta. Hindi. So, national symbol, unofficial national symbol. So, anong ibig sabihin ng unofficial? Ibig sabihin, walang batas na nag-declare sa mga ito bilang national symbolisms. Okay? Walang batas. So, parang nakasanayan na natin. Okay? Parang nakasanayan na natin na sila yung mga kino-consider as national symbolisms natin. Okay? So, like bangus, di ba? So, parang yan ay tinuro sa atin mula nung tayo ay elementary, di ba? National fish ay bangus, di ba? Bakit hindi tilapia? O kaya hito. So, or lapu-lapu, So, bangus. Kaya galunggong. Ewan lang, bakit yan ba yung itinuturo sa atin? So, Bahay Kubo as the national house, diba? So, ngayon, di na siguro applicable yan. Bahay Kubo, wala nang Bahay Kubo ngayon. Baka national house niyan, kung palitan ng Congress yan, Camellia, ilagay dyan, diba? Bilyar, no? Camellia ilagay dyan, national house, no? Yeah. Carabao as the national animal. So, palitan na rin yan. Gawin na rin crocodile. Mango as the national fruit. So, mango, national fruit. So, mango, maraming mango rin sa ibang bansa, di ba? That may ibang yung prutas na dito lang makikita. Aratiris, mga ganon. Seriguelas. Pero yung mga yan, unofficial pa yan, di ba? So, pwede pang mabago yan. Kasi wala pang batas. Anahaw, national leaf. So, yung anahaw as national leaf. Yan. Din yan, di ba? Medyo questionable rin yan. Kayo, may nakita ba kayong anahaw? Diba? May usual na gamit ba yan? Diba? At ang national leaf, yung pinaka nagagamit ng mga Pilipino, dahon saging. Yan. National leaf. No? Tapos Dr. Jose Rizal, yan, national hero. So tayo, di ba, namulat na tayo na si Dr. Jose Rizal ang national hero. Pero walang batas na nagsasabi na si Dr. Jose Rizal ang ating national hero. Okay, so happen lang na, ano pa kasi yan, hindi matapos-tapos pang argumento yan eh. Kasi marami nagsasabi, dapat ang national hero, yung pinakaunang Pilipino, si pinakaunang Pilipino lumaban sa Kastila, si Lapu-Lapu. Yan. O kaya yung ama ng himagsikan, si Andres Bonifacio, kasi yung mga yan talagang nakipaglaban, sabi ng mga tao, di ba? So dapat yan yung mga national hero rather than Jose Rizal. Pero kasi based on the historians, di ba? Kaya si Jose Rizal kasi
yung dalawa, si Lapu-Lapu at saka si Andres Bonifacio, medyo hindi noble yung pagkamatay eh. Di ba? Medyo parang ano din yung pagkamatay. Like si Lapu-Lapu, namatay si Lapu-Lapu, ang nagpapatay sa kanya, kapwa rin niya dato, di ba? Pilipino rin. Medyo hindi maganda. Sabi ng mga historian. Si Andres Bonifacio, ganun din. Di ba? Parang pinatay siya, ang pumatay din allegedly ay Pilipino, di ba? Parang tinraidor siya, pinatay rin ng Pilipino. So, hindi siya magandang hindi noble yung pagkamatay. Unlike Jose Rizal daw. Kasi si Jose Rizal, di ba? Public execution, di ba? Binaril siya sa Luneta, di ba? Nakataligod siya, binaril dahil sa kanyang mga pero kung titingnan natin, Pilipino rin naman yung mga bumaril sa kanya, di ba? Mga Guardia Civil, mga Pilipino rin yun eh. Binaril siya sa likod. Sabi ni Dr. Rosel, aray ko. Ano? Naniniwala ba kayo nang sabi ni Dr. Rizal nung binaril siya, last word niya, consummatum est. Kung binaril ka, ang una mo masasabi, consummatum est. Ako, hindi ako masyadong naniniwala dun eh. Pag ako binaril, ganun lang masasabi. O, di ba? Kahit kayo, pagka binaril ka, ang unang masabi, aray ko. Di ba? Tulong. Ganun eh, di ba? Di mo na maiisip yung maglalatin ka ba? Di ba? So, kaya kakaiba talaga si Dr. Jose Rizal, di ba? Naisip pa niya yun, di ba? Talagang di maganda yung epekto ng sipon sa akin. Okay. So, Republic Act 8491. So, let's talk about the provisions of the Republic Act 8491. Though ito, madali lang naman siya since we all know what are the prohibited acts. Ayan. So, kailangan alam lang natin ano yung mga pinagbabawal pagdating sa ating heraldic codes. Primarily sa ating national symbol or yung Philippine flag. Diba? So, una dyan, it is prohibited to mutilate, deface, defile, trample, or cast any contempt sa Philippine flag, 'di ba? Kaya anong situation 'yan, 'di ba? Halimbawa, merong rally, di mo pwedeng sunugin yung Philippine flag, di pwedeng drawingan ng kung ano-ano, 'di ba? Yung Philippine flag, gupitin, punitin, bawal 'yan. Okay? O kahit apak-apakan, bawal 'yan. To dip the flag as a form of salute, 'di ba? To any officers of the government, kahit na yung presidente pa yan, hindi mo pwedeng ibaba ang Philippine flag as a sign of salute doon sa tao. Okay? Kahit pa bumisita pa yung Santo Papa dito, kahit pa bumisita yung presidente ng Amerika, so on and so forth, so hindi mo pwedeng ibaba yung Philippine flag. Next, to use the flag as drapery, festoon, or tablecloth. Ayan. So, di mo siya pwedeng gamitin banderitas, mantel sa lamesa, covering for ceilings, walls, statues, and other objects, pennant sa hood, side, back, or ng motor vehicle. Di ba? Minsan may nakikita tayo mga motor vehicle, merong flag. Bawal po yun. No? So, staff or whip, or design sa isang staff or whip. So, bawal siyang gamitin sa tungkod o kaya sa latigo, di ba? As a design. Kasi yun ay form ng or symbol kasi ang latigo at ang staff ng slavery, di ba? So, bawal yun or pagpapahirap, bawal yun. For unveiling ng monuments and statues and as trademarks or industrial, commercial, and agricultural labels or designs. So, bawal yan. Yung katulad sa question kanina. Also, the display of the flag under the painting, picture ng kahit sinong tao, pag-display sa kanya horizontally facing up, while hoisted aloft. Okay, so hindi po pwede yun. As discotheques sa discotheques, sa cockpits, night and day clubs, mga casino, gambling joints, or kahit anong lugar ng bisyo, bawal. Diba? Halimbawa, gumawa ka ng gambling site, kahit na online pa yan, bawal. Gumawa ka ng gambling joint, for example, Paldo, Pinas, kamong ganon. Or gumawa ka ng bar, diba? Mabuhay,
mabuhay nightclub, kamong ganon. Oh, so hindi po pwede 'yon, no? So bawal yung Philippine flag as the design. Okay? So to wear the flag in whole or as part ng costume, di ba? Halimbawa, sumali ka ng pageant, di ba? Tapos sumali ng pageant yung isang tapos yung bathing suit niya, for example, o yung two-piece niya, Philippine flag yung design, di ba? Bawal 'yun, no? So, or kahit sa gown or ano man, bawal. So, even sa nun, before kay Pacquiao, di ba? Si Pacquiao dati, pag lumalaban niya ng boxing, sa shorts niya, merong Philippine flag. Di ba? If that is committed dito sa Pilipinas, bawal yun. Okay? So, siguro parang na lang, kinonsider na lang since parang pride na rin ng bansa, no? Pero generally, hindi siya po pwede. To print, paint, or attach representations of the flag on handkerchief, napkins, cushions, and other articles or merchandise. So bakit bawal yun? Bawal sa panyo, bawal sa pamaypay, bawal sa mga punda, ano? Kasi yung mga bagay na yan, they are, kumbaga, trivial items. Ibig sabihin, parang lang, parang mga common or mga simpleng bagay ang mga yan, di ba? Like, panyo, tissue. For example, tissue. Yung tissue, di ba, pagkatapos mong gamitin, tatapon mo yan eh. So, hindi nararapat sa flag, di ba, na mailagay siya sa mga ganung bagay, mga trivial items, kumbaga. Okay? To display in any public, any foreign flag, ayan. So, except in embassies and other diplomatic establishment and offices of international organizations. So, bawal natin display sa public yung mga flag ng ibang bansa maliban dun sa kanilang mga embassy or sa kanilang embahada. Yan. So, halimbawa, US Embassy. So, yung Philippine flag, hindi mo pwedeng ilagay doon sa US Embassy. Kasi ang embassy or yung embahada ng isang bansa, yan ay extension ng kanyang territory. Okay? Parang ano yan? Parang yung teritoryo ng bansa na yon sa ibang bansa. Yan siya. So, hindi mo pwedeng ilagay yung Philippine flag sa US Embassy kasi considered as US territory ang US Embassy despite na nandito yan sa Pilipinas. Okay? So, ganoon din sa ibang bansa. Halimbawa, sa US, merong Philippine Embassy, hindi rin pwedeng maglagay ng US flag sa Philippine Embassy sa Amerika. Kasi considered yun as Philippine territory. Okay? Yan. So, to display the flag in front of buildings or offices occupied by aliens, like yung mga embassies nga, or to use and display the part of any advertisement or infomercial. Yan. Okay? So, aside from those, okay, so, yung mga proper display ng Philippine flag, to sum it up na lang, para madali tayo. Unang-una, when it comes to the orientation of the Philippine flag, ang always na orientation or position ng Philippine flag, the blue, pag yan ay horizontal, the blue should always be in the left of the observer. Okay? Laging sa left ng observer ang Philippine flag. Okay? Halimbawa, sa entrance ng isang building, sa entrance. So, upon entrance or upon entering, kung naka-display ang Philippine flag, dapat nasa left siya ng observer. Ibig sabihin, pag nakatingin ka sa Philippine flag, nasa kaliwa mo yung Philippine flag. Okay? So, ganun siya. Always. Sa parin, laging nasa pinaka-left ang Philippine flag. The rest will be alphabetical. Sa flagpole, ganun din. Pag yung flagpole ay nakahilera, in line yung flagpole na yan, same height yan with other countries, same height and size ng flag, same height din ng flagpole, yung Philippine flag ay laging nasa kaliwa ng observer. The rest will be alphabetical. Sa parade, ganun din. Okay? So, always on the left of the observer. Nagkakaroon lang ng right, napupunta lang sa right
ang Philippine flag, lalong-lalo na yung red, pagka sa casket. Diba? Sa red side ng bangkay, sa kabaong, for example, diba? So, example ito. Always lagi, ang blue ay nasa left ng observer. Okay? Lagi yan. No? Also, pagka yan ay sa isang hilera, always nasa left ng observer ang Philippine flag. So, yun yung lagi yung tatandaan. Ano? Kung yun naman ay halimbawa, yung parade naman, so yung house flags naman ay nasa likod. Basta hindi national flags ang kasama ng Philippine flag, ha? Halimbawa, flag ng mga organization, for example, sa likod yun. Pero kung ang kasama niya, mga national flags ng ibang bansa, ayan, flag of other countries, dapat kahilera lang yan. Hindi pwedeng mauna ang Philippine flag. Okay? So, left lang siya, tapos alphabetical. Ano pa? O, sa sa casket, so mapupunta lang ang red part sa right sa right ng bangkay, di ba? So, halimbawa, nandito yung ulo. So, nasa uluhan niya yung white part. Okay? So, makikita natin, nasa right niya yung blue. Pero, pagka sa point of view ng observer, nasa left pa rin yan, di ba? Kasi kung halimbawa, ikaw ay nakatingin dito, for example, titignan mo yung casket, nasa left mo yung blue. Okay? So, ganun siya ha. Always, palagi, nasa left ang blue. Nasa left ng observer. Okay? Sa left ng observer's point of view. Ano pang kailangan nyo tandaan dito? Yung size ng Philippine flag. Minimum and maximum. So, laging nyo tatandaan, ang maximum size ng Philippine flag, maximum length ng Philippine flag is 1/3. Okay? Ng flagpole, ng length ng flagpole. Okay? So, halimbawa, kung yung flagpole mo ay 30 feet, ang maximum length ng Philippine flag is 10 feet. 1/3. Okay? Ang minimum naman na length ng Philippine flag is 1/4. So, kung ang flagpole mo ay 30 feet, ang minimum na size ng Philippine flag mo, 1/4 nun is 7.5 feet. Okay? So, yun yung kailangan nyo tandaan dyan. No? So, maliwanag tayo doon, ano? Sa location ng display ng Philippine flag, lalong-lalo sa aircraft, remember that the location of the Philippine flag sa isang aircraft is on the fuselage. Okay? Sa fuselage. Kasi ang eroplano, nahahati yan sa dalawa. So, we have the cockpit kung nasaan yung mga piloto, yung fuselage kung nasaan yung mga pasahero. Okay? So, yan ay nasa fuselage. Wherein the head portion is poised on the side pointing the forward direction. So, ganyan siya. So, this is the head portion. Yung merong puti. So, this is the forward direction. Okay? So, naintindihan. Okay? So, sa vessel, basta pagka sa aircraft, fuselage, sa vessel, required lang ang Philippine flag pagka yung vessel ay merong weight or gross weight na more than 1,000 gross tons. Okay? So, kaya sa maliliit na bansa, sa maliliit na bangka, hindi kailangan ng Philippine flag. Unless kung yung sasakyang pandagat na yan or yung vessel na yan, shipping vessel na yan, is weighing more than 1,000 gross tons, so yun na, kailangan niya mag-display ng Philippine flag. Okay, sa kanyang mast. Okay? Naintindihan? Maliwanag tayo? Okay. Uy, di pala naka-open yung camera ko. So, anyways, yan. So, I hope na meron akong na-impart na kahit papano sa inyo. Ayan. So, in preparation of the
your examination. So, hindi ko na kukuhanin ng husto yung inyong oras. Kasi, if I'm not mistaken, meron pa kayo mamayang 6:00. And so, para bago kayo mag-transition to the next subject or next area is somehow medyo meron mo ng time para mag-settle yung napag-usapan natin ngayong tanghali. Okay? So, yon with that, congratulations. Maraming salamat and good luck to your upcoming examination. Ayan. So, thank you very much everyone. Ano? So,